Si Hibiki ay isang mahina, walang silbing estudyante sa mataas na paaralan na kasalukuyang tumatakbo para sa kanyang buhay sa isang bukirin habang hinahabol ng isang kuneho. Sabi ng aking ego na baka kaya kong talunin ang kuneho na iyon sa isang one-on-one, pero mukhang nag-day off ang ego ni Hibiki, kaya ayaw niyang mag-risk. Habang tumatakbo siya, bigla siyang nakarinig ng kakaibang boses sa kanyang isipan, at sa isang segundo, naisip niya na baka ito ang kanyang ego na nagbibigay ng payo, pero anuman ang boses na iyon, sobrang tamad ito para kahit na anong gawin sa kanyang trabaho. Noong mga sandaling iyon, nahabol ng kuneho si Hibiki. Pero sa isang iglap bago siya masaksak, nagawa ni Hibiki na makuha ang isa sa mga pinaka-aksidenteng clutch sa kasaysayan. Naiipit ang ulo ng kuneho sa kanyang bag, at pagkatapos ay natapilok siya at nahulog ng diretso sa ibabaw ng ulo nito, na agad na pumatay sa kuneho. Samantala, sa gubat, biglang narinig ng isang elf ang isang boses na nagsasabi sa kanya na may isang napakahalagang tao na nahulog sa silangan. Ang pangalan niya ay Amalia, at gaya ng makikita mo, siya ay may labis na personalidad. Sa panig ni Hibiki, masaya siya na nakaligtas siya sa pag-atake ng mga kuneho. Pero hindi pa rin siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin dahil wala siyang ideya kung nasaan siya. Wala siyang signal sa cellphone, at kanina lang, may naririnig siyang mga boses sa kanyang isipan. Ang pinakamahalaga niyang gawin ngayon ay ang mag-ipon ng mga kailangan para sa kaligtasan, pero hindi siya talaga nagkamping noong bata siya, kaya hindi niya alam kung paano mag-apoy. At hindi siya sigurado kung nakakain ba ang karne ng kuneho. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, narinig niya muli ang boses sa kanyang isipan, at inalok nitong suriin ang kuneho para sa kanya. Habang sinasabi ito, isang screen ang lumitaw sa harap ni Hibiki, at siya ay inabisuhan na ang karne ng horn rabbit ay talagang nakakain. Wala talagang ideya si Hibiki kung bakit siya nakakakita ng mga lumulutang na screen mula sa wala, pero kung talagang nakakain ang karne ng kuneho, nagpa siya siyang mas mabuti nang dalhin ito kasama niya sakaling kailanganin niya ng pagkain mamaya. Matapos ilagay ang bangkay ng kuneho sa kanyang bag, sinimulan ni Hibiki na alamin kung ano ang tinig na iyon sa kanyang isipan, at naalala niya na noong huli itong nagsalita, sumasagot ito sa isang tanong na kanyang tinanong. Kaya't itinaas niya ang kanyang bag at tinanong kung ano ito. Tulad ng inaasahan, tumugon ang sistema at ipinaalam kay Hibiki na ito ay isang bag na gawa sa mga materyales na hindi umiiral sa mundong ito. Ngayon alam na niya kung paano pasiklubin ang mga tugon ng sistema, kaya nagpa siya siyang subukan ng ilang iba pang bagay at tinanong ang sistema na suriin ang langit. Ngunit sinabi ng sistema sa kanya na wala namang dapat suriin doon. Pagkatapos, tumingin siya sa lupa at humiling sa sistema na suriin ito, at sa kanyang pagkabigla, sinabi sa kanya na siya ay tumitingin sa isang level 273 maze eater. Sinubukan ni Hibiki ito ng ilang beses pa para matiyak na hindi lang ito isang pagkakataon, ngunit tiyak na isang maze eater ang lupa, at hindi siya handang harapin iyon, kaya nagpa siya siyang baliwalain ito at magpatuloy. Sinubukan niyang suriin ang sarili, at tiyak nga, lumabas ang isang panel na may pangalan, edad, at mga estadistika niya. Si Hibiki ay 16 na taong gulang, at ang kanyang trabaho ay tila isang appraiser, na walang kahulugan sa kanya dahil hanggang ilang minuto na ang nakalipas, isa pa rin siyang normal na estudyante sa mataas na paaralan. Sinubukan niyang tanungin ang sistema kung paano siya napunta rito, pero hindi siya sinagot nito sa pagkakataong ito. At ngayon na iniisip niya ito, masyado na siyang naging kampante tungkol sa pagkakaroon ng isang boses sa kanyang isipan. Tinanong niya ang sistema kung ano ito, at sinabi sa kanya na ang sistema ay ang kanyang status support, at hindi ito pinapayagang sumagot ng anumang mga tanong tungkol sa personal na impormasyon. Hindi rin ito pinapayagang makipag-usap sa kanya maliban kung ito ay sumasagot sa isang tanong, kaya hindi makakapag-usap si Hibiki dito. Mula sa kanyang status screen, makikita ni Hibiki na mayroon siyang maraming kasanayan, at hindi siya sigurado kung ano ang mga ito, kaya nagpa siya siyang subukan ang mga ito isa-isa. Ang unang kasanayang ginamit niya ay tinatawag na Expert Eye, at sa isang segundo, pumasok ang kanyang ego, na nagbigay sa kanya ng paniniwala na magiging isang top-tier na isekai protagonist siya sa pamamagitan nito, ngunit walang nangyari. Sa kabutihang palad, walang tao rito para makita siyang mapahiya ng ganon, pero ngayon alam na niyang wala siyang alam tungkol sa mga kasanayang ito, kaya tinanong niya ang sistema kung may tutorial ba na maaari niyang gamitin. Ipinaalam ng sistema kay Hibiki na nasa tutorial na siya, pero hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, kaya nagpa siya siyang ipagpatuloy ang pagsubok sa kanyang mga kasanayan. Ang susunod ay tinatawag na world map, at nang i-activate niya ang kakayahan, isang screen ang lumitaw sa harap niya na may maraming linya na iginuhit dito.
Hindi ito eksakto sa inaasahan niya nang inactivate niya ang world map, pero inaasahan niyang ang mga linya ay kumakatawan sa daan na tinahak niya para makarating dito nang tumatakbo siya palayo sa kuneho. Sa hitsura ng mga bagay, paikot-ikot siya sa buong panahong ito, na nakakalungkot malaman, pero at least na hindi na niya mauulit ang parehong pagkakamali. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, sa wakas ay nakatagpo si Hibiki ng isang daan, at talagang nasasabik siya dahil nangangahulugan ito na makakapunta na siya sa isang bayan. Pero mukhang sobrang nasabik siya dahil natapilok siya at nahulog ng mukha sa malamig na kalsada. Maya-maya, ipinaalam ng sistema kay Hibiki na natanggap niya ang titulong castaway sa isang isekai, na wala siyang maintindihan, kaya idinadagdag niya ito sa lumalaking listahan ng mga bagay na hindi niya nauunawaan. Habang iniiwasan niya ang tingin mula sa bintana ng sistema, bigla siyang nakarinig ng ungol na nakakatakot na malapit sa kanya, at kahit ang aking ego ay hindi naniniwala na kaya kong hawakan ito, kaya tiyak na si Hibiki ay naluto na. Sa kabutihang palad para sa kanya, nabaril ang halimaw sa ulo bago pa ito makasakit sa kanya, at ang may kagagawan ng putok ay si Amalia. Lumapit siya kay Hibiki at tinanong kung okay lang siya, at sinabi ni Hibiki na ayos lang siya, pero tinanong siya ni Amalia kung ano ang ginagawa niya sa Maze Eater. Wala pa ring ideya si Hibiki kung ano ang Maze Eater, kaya ipinaliwanag ni Amalia na ito ay isang halimaw na karaniwang nagkukubli bilang damuhan. Hindi ka nito direktang aatakehin sa karamihan ng oras, pero pinapagalaw nito ang mga taong naipit dito sa mga bilog hanggang sa mapagod sila, at doon niya sila nilalamon. Nagulat si Hibiki na napakalapit na niyang malamon, pero nang tanungin siya ni Amalia kung bakit siya nandoon sa unang lugar, ipinaliwanag niya na hindi iyon kanyang pinili. Parang bigla na lang siyang nandun. Talagang nalilito si Amalia nang marinig iyon. Kaya habang sinusubukan niyang alamin kung ano ang ibig sabihin ni Hibiki, sinusubukan namang alamin ni Hibiki kung sino siya sa pamamagitan ng pag-a-appraise sa kanya. Dahil sa sistema, nalaman ni Hibiki na si Amalia ay isang totoong elf. Pero ang pinaka-nakakagulat na impormasyon ay ang katotohanan na siya ay 56, dahil akala niya mas bata pa ito. Biglang hinila ni Amalia ang ulo ni Hibiki sa kanyang dibdib at sinabi niyang masaya siya na hindi naging biktima ng Maze Eater ang isang inosenteng bata. Pero nang marinig niyang tawagin siya ni Amalia na bata, tinanong ni Hibiki si Amalia kung ilang taon ang tingin niya sa kanya. Dahil sa pagiging pandak ni Hibiki, inisip ni Amalia na siya ay 10 taong gulang lamang. Pero sinabi niya sa kanya na siya ay 16 na, at ang pagyakap sa isang random na teenager ay kakaiba kahit anong anggulo ang tingnan mo, lalo na dahil sa mundong ito, itinuturing kang matanda kapag umabot ka na sa 15. Nagkampo ng magkasama sina Hibiki at Amalia sa magdamag, at humingi ng tawad si Amalia sa hindi pagkakaintindihan kanina. Pero sabi ni Hibiki, hindi naman talaga siya nabahala. Matapos kumain ng horn rabbit na nahuli ni Hibiki para sa hapunan, umupo ang dalawa at nagkaroon ng tsaa, at sinamantala ni Hibiki ang pagkakataon na tanungin si Amalia kung ano ang lugar na ito. Ipinaliwanag niya na ito ang kaharian ng Haber Asia. Pero hindi niya maintindihan kung paano si Hibiki ay ganon ka-ignorant tungkol sa bansang ito. Kaya ipinaliwanag niya na hindi siya galing dito. Sabi niya galing siya sa isang malalayong bansa na tinatawag na Japan. Pero sabi ni Amalia, hindi pa siya nakakarinig ng ganong lugar noon. At ang katotohanan na hindi niya alam kung ano ang Japan ay nagpapatunay kay Hibiki na siya ay talagang nasa isang bagong mundo. Si Amalia ay makikita na tiyak na kinakabahan si Hibiki dahil sa sobrang layo niya mula sa kanyang tahanan, kaya't nag-alok siyang manatili sandali at dalhin siya sa isang kalapit na lungsod upang makapagsimula siya ng kanyang buhay. At talagang pinahahalagahan ni Hibiki ang kilos na iyon. Pagdating ng oras ng pagtulog, nagcast si Amalia ng air alarm spell upang magbigay babala sa kanya sakaling may mapanganib na malapit, pero nakatulog na si Hibiki bago pa siya matapos sa kanyang spell. Nagulat siya na sobrang nagtitiwala siya sa kanya kahit nakakakilala lang nila. At hindi lang iyon ang kakaiba sa batang ito. Wala siyang kaalaman tungkol sa mundong ito, at nakasuot siya ng mga damit na hindi pa niya nakita kailanman. Kaya't ipinapalagay niya na siya ang mahalagang tao na sinabi sa kanya ng mga espirito bago siya dumating dito. Bago ipadala si Hibiki sa mundong ito, ginugugon niya ang kanyang mga araw kasama ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay sabik na sabik para sa nalalapit na bakasyong tag-init dahil lahat sila ay lumaki ng husto. Lahat maliban kay Hibiki, na nananatiling 4 feet 11 inches lang. Sinusubukan siyang hikayatin ng iba sa pamamagitan ng pagsasabi na may pag-asa pa para sa paglaki niya sa hinaharap. Pero si Taiki, sa kabilang banda, ay talagang naiinggit kay Hibiki dahil sa hindi malamang dahilan, kapalit ng pagbagsak ng taas, lahat ng MILF na nakakasalubong niya ay talagang nahuhumaling sa kanya, at wala siyang ideya kung bakit.
Ngayon na iniisip niya, tama si Taiki. Nangyari ang pag-uusap na iyon sa huling araw ng paaralan bago ang bakasyon ng tag-init, at si Hibiki ay papasok na sa isang silid-aralan nang bigla na lang may maliwanag na liwanag, at sa susunod na alam niya, nandito na siya. Nagising si Hibiki at nagtataka kung okay lang ang kanyang mga kaibigan dahil malamang na labis silang nag-aalala sa kanya ngayon. At para mas lalo pang lumala ang sitwasyon, nasa 12% na lang ang kanyang telepono, kaya malapit na itong malubat. Nang bigla, may matigas na tumama sa kanyang ulo, kaya tumingin siya kung saan ito galing, at lumabas na isang pindutan lang pala na hindi kayang pigilan ang personalidad ni Amalia. Tumayo siya upang tingnan ang lahat ng lumulutang na mga partikulo sa hangin, at siya'y nagtataka kung ano ang mga ito, kaya't humingi siya sa sistema na suriin ang mga ito. At siya'y inabisuhan na bahagi ito ng isang magic barrier na itinayo ni Amalia upang magbigay babala sa kanya tungkol sa mga mananakop. Ang katotohanan na may magic dito ay karagdagang patunay na hindi ito ang kanyang orihinal na mundo. Kaya't kailangan ng simulan ni Hibiki na mag-isip ng paraan upang makabalik sa lalong madaling panahon. Umupo siya sa isang bato malapit at nagpa siya na muling tingnan ang kanyang stats upang malaman kung ano ang mayroon siya. Tinanong niya ang sistema kung ano ang isang appraiser, kaya't ipinaliwanag ng sistema na ang appraiser ay isang job class na may B-rank rarity. Pinapayagan ka nitong makita ang impormasyon at mga kakayahan na may kaugnayan sa isang target. Ngunit dahil ito ay isang non-combat class, wala itong anumang kasanayan na kapaki-pakinabang sa labanan. Iyon lang ang handang sabihin ng sistema sa kanya. Ngunit marami pang katanungan si Hibiki, tulad ng kung ano ang ibig sabihin ng provisional, na bahagi ng kanyang trabaho, ngunit kailangan niyang iwanan iyon para sa ibang araw. Kinabukasan, nagising si Amalia at nagulat nang mapagtanto niyang nakabitin ang kanyang mga melon sa hangin buong gabi dahil hindi niya napansin na nawala ang isang butones. Sandali lamang, nagising si Hibiki, kaya umiwas siya sa kahihiyan. At nang mapagtanto ni Hibiki kung ano ang nangyayari, inilabas niya ang butones na tumama sa kanyang mukha kagabi. Pero iyon ay nagpag-isip kay Amalia na sinadya niyang nakawin ang kanyang butones, kaya sinuntok siya nito sa mukha. Pagkalipas ng kaunti, nang malinaw na ang hindi pagkakaintindihan, humingi ng tawad si Amalia kay Hibiki dahil sa paghit niya rito. Sabi ni Hibiki ayos lang dahil binigyan siya ni Amalia ng potion para pagalingin ang kanyang mga sugat, kaya walang samaan ng loob. Habang naglalakad sila, tinanong ni Hibiki si Amalia kung gaano kalayo ang lungsod mula rito. At ayon sa kanyang kalkulasyon, pagkalabas nila sa gubat, dapat ay makararating sila roon sa loob ng kalahating araw. Masaya si Hibiki nang marinig iyon, pero medyo nag-aalala siya sa katotohanang may mga halimaw sa paligid. Sinabi ni Amalia sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga halimaw basta't kasama siya. Pero nagulat siya na kaya niyang maramdaman ang mga halimaw sa unang pagkakataon. Sabi ni Hibiki, nakita lang niya sila dahil sa kanyang world map skill. Pero pag narinig iyon ni Amalia, nagpanik siya dahil ang world map skill ay isang napakakapakipakinabang na AAA skill. Sabi niya, anumang adventurer ay gustong magkaroon ng ganong kasanayan. Pero hindi maintindihan ni Hibiki kung ano ang malaking bagay dito dahil ang ginagawa lang nito ay ipinapakita kung saan siya napunta dati at pinapa-alerto siya sa mga malapit na halimaw. Sa katunayan, makikita niya ang isang bagay na tinatawag na Crystal Horn Rabbit sa malapit. At sa sandaling marinig iyon ni Amalia, siya ay naging masigla dahil ang Crystal Horn Rabbits ay napakahalaga. Madali silang nagkakahalaga ng higit sa 200 gintong barya, kaya kinuha niya si Hibiki at tinanong siya kung saan naroon ang kuneho. Sa wakas, natunto nila ang Crystal Horn Rabbit, at pagkatapos itong suriin, natuklasan ni Hibiki ang ilang bagay tungkol dito. Bobo ito, mayroon itong escape skill, at mayroon din itong detect presence skill. Naiwasan ni Amalia na makilala ang amoy at tunog nila ni Hibiki gamit ang kanyang mahika ng hangin upang hindi maramdaman ng kuneho ang mga ito. Pero hanggat mayroon itong escape skill, wala ni isa sa mga atake ni Amalia ang tatama. Gayunpaman, may isang exception. Kapag umaatake ang Crystal Horn Rabbit, hindi nito magagamit ang kanyang escape skill. At ngayon na alam na ni Hibiki iyon, nag-isip siya ng plano. Iminungkahi niya na lokohin nila ang kuneho na atakihin siya para hindi ito makatakbo. Hindi iniisip ni Amalia na mahuhulog ang kuneho sa napakasimpleng panggagantso, pero sinisiguro ni Hibiki na gagana ito. Kapag oras na para isakatuparan ang plano, gumawa si Amalia ng maraming pader ng bato sa paligid nito upang pilitin itong lumapit sa kanya, na nakahiga sa isang bato bilang pain. At nang magsimula na itong mag-charge patungo sa kanya, pinaputokan niya ito sa ulo. Nagulat siya kung gaano kadali iyon dahil inaasahan niyang mas mahirap patayin ang ganoong mahalagang halimaw.
Pero hindi siya nagrereklamo tungkol sa madaling tagumpay. Si Hibiki ay umangat din ng maraming antas mula sa tagumpay, kahit na si Amalia ang pumatay sa kuneho, dahil malaki ang naitulong niya sa tagumpay ng plano, kaya pareho silang panalo.